This is my first time sending a confession. Also, this might be my suicide note as well. I'm Axel, a freelance photographer from Bulacan. It all started way back 6 months ago. Tapos na yung klase ko, so I've decided to kill some time and roam around kasama ng girlfriend ko. So while walking, may nakita kaming store. I can't recall kung anong name pero they sell things there. Gadgets and stuff, including cameras, accessories. Nakita ko nun yung gusto kong model ng camera doon at naka-sale. To make the story short, I purchased it without thinking. Sana pala hindi ko na ginawa. Sa lahat ng desisyon ko, ito ang pinagsisisihan ko. Things started to get weird nung ginamit ko siya sa kasal. Since freelance photographer pa lang ako, mostly tinatanggap ko kung anong i-offer para na rin ma-practice ko yung skills ko. Kasal ng dating batchmate ko nun at ako yung kinuwang photographer. To be honest, everything went well. Hanggang sa i-edit ko na sana. One picture caught my attention. The photo of the bride and groom. Kitang-kita kong wala nang mata yung bride. Malinaw na wala na siyang mata dun. Dinilit ko yun kasi ang creepy. Kinabukasan, tumawag ang batchmate ko. Car accident nung pauwi na sila. Upon the burial, lubog na parang napipina yung mukha niya. Especially sa part ng mga mata. Ang sabi, napuruan daw ang ulo at durog ang mga mata niya. Nanginginig ako na parang nanglalambot pag uwi ko. Inisip ko na lang, coincidence lang siguro. After a week, freelance model ang kinunan ko. Upon editing, may nakita akong nasa background. Parang nakabelo yung suit pero parang nadaan lang kasi blurred. Hindi ako kinabahan kasi nag-shoot kami sa medyo mataong lugar. Baka kako tao yun na dumaan lang. 2 days after the shoot, namatay yung model. Ewan ko kung anong kinamatay. Hindi din ako nagpunta sa burol or what. Basta, nabalitaan ko na lang. Graduation ng kapatid kong si Ayer. Ako ang kumuha ng photos this time. Babaeng maganda ang nakita ko sa table ng mga guest of honors. On the spot ko siyang nakita nang sumilip ako sa camera. Pero nung tinignan ko naman, walang babaeng maganda doon at puro nasa mid-50s ang nakaupo. Nung nakauwi, inanap ko yung shot na may babaeng maganda. That time, iniisip ko talaga kung namamaligdo na ako or what. Pero hindi. Kitang-kita sa litrato na nandun nga yung babaeng maganda. Nung nag-zoom ako sa part na yun, ay natabi ko talaga yung iniinom kong tubig sa mesa. Ayun yung model na kinunan ko na namatay weeks ago. Ang bigat ng hinga ko nun. Nung naaalala kong may nag-appear na babaeng nakabelo sa isa sa mga kuha niya. At bago siya, bride ang kinunan ko na namatay din sa aksidente. Nabuo na ang ideyang yon sa isip ko. At kung may mamamatay na isa sa guest of honors of graduation ng kapatid ko, yun ang mag-a-appear sa susunod kong kukuha na litrato. Katulad ng inaasahan ko, may isa sa mga guest of honors nga ang namatay. Dahil dun, bumili ako sa shop na binilang ko pero nung pumunta ako sa place, ibang shop na yung nandun. Bilihan na ng pet supplies. So I immediately asked yung shop na dating nakatayo dun. Sabi ng owner, 5 years na nakatayo yung shop nila dun. Di ko alam anong gagawin ko sa mga oras na yun. Pero iniisip kong itago na lang at huwag nang gamitin. Before kong patayin yung camera, isa-isa kong binure yung lahat ng kuha ng mga yun. Alam kong may kung anong meron sa camera at hindi ko nababalakin pang alamin ang mga yun. May dahilan kung bakit hindi pwedeng mag-cross ang mundo nila sa atin. Pero isang litrato hindi ko mabura. Ang kuha ng sarili ko mula sa malayo habang natutulog. Hindi ko alam kung sinong kumuha nun pero alam kong may nakasilip sa bintana ko na parang matandang lalaki at wala na akong lakas na loob para i-zoom pa yun. Alam ko na pero thankful na din ako na ako at hindi si Mama o si Ayer. Siguro nga hanggang dito na lang. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe! Nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!